Nang marinig ang boses ni Hiyiksi, sa wakas ay nanambalik ang isip ni Hong Yufei, ngunit hindi pa rin niya ito pinansin at nagpanggap na maginoo bago si Guning. Miss, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Hong Yufei, ang pangalawang anak ng pinuno ng Chandowi. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Gayunpaman, lumingon si Guning kay Hisiyin. Miss, pagkatapos mo. Hindi tinawag ni Guning si Hisiyin bilang Miss He, dahil ayaw niyang malaman ni na Hong Yufei at Hiyiksi na magkakilala sila. Pareho rin ang ideya ni Hisiyin. Bagamat nag-aalala siya kay Guning, naunawaan niya na kayang protektahan ni Guning ang kanyang sarili dahil sinabihan siya ni Guning na umalis na ngayon. Sa makatuwid, nagpasalamat siya kay Guning, pagkatapos ay umalis. Si Guning ang sumipa kay Hiyiksi, kaya hindi napigilan ni Hiyiksi si Hisiyin sa paglalakad palabas. Napagtanto din ni Hiyiksi na babayaran ni Guning si Hong Yufei. Gayunpaman, ayaw niyang pabayaan si Guning. Well, hindi ka ipinanganak dito, tama? Biglang tanong ni Hong Yufei. Maraming tao sa bulwagan ang nagpakita ng paghamak pagkatapos marinig iyon. Ang mga mamamayan sa HK ay hindi kailanman nagustuhan ang mga tao mula sa ibang mga lungsod, dahil iniisip nila na ang iba ay mas mahirap kaysa sa kanila. Ang HK ay nagkaroon ng lubos na maunlad na komersyo at pananalapi, ngunit ito ay isang napakaliit na lungsod na may napakataas na presyo ng pabahay. Maraming tao ang kailangang manirahan sa kalawakan na kasing laki ng isang kahon. Tanging mga super rich na tao lang ang kayang bumili ng malaking bahay o manor. Sa kasong iyon, hindi mabilang na mga tao mula sa ibang mga lungsod ang hindi maintindihan kung bakit naniniwala ang mga mamamayan sa HK na sila ay mas mahusay kaysa sa iba. Tara na, sinabi ni Guning kina Gao Yi at Kiaoya, pagkatapos ay humakbang palayo. Hindi siya nag-abalang sulyap kay Hong Yufei mula umpisa hanggang dulo. Tumigil ka dyan. Ibinuka ni Hong Yufei ang kanyang bibig. Si Guning, gayunpaman, ay hindi huminto. Umakto siya na parang hindi siya tinatawag ni Hong Yufei. Binitawan ni Hong Yufei si Hiyiksi ng sabay-sabay, at muntik ng matamba si Hiyiksi, ngunit hindi niya ito pinansin ngayon. Alam niyang paparusahan ang dalaga kapag nagalit si Hong Yufei. Nauna si Hong Yufei at hinarangan ang daan ni Guning. Kasabay nito, tumayo si Gao Yi sa pagitan nina Guning at Hong Yufei upang ihiwalay siya kay Guning. Si Hong Yufei ay hindi nasisiyahan, na nakatingin kay Guning na parang gutom na lobo. How dare you ignore me? Hindi mo ba alam kung sino ako? Hindi mo kakayanin ang resulta kung iniinis mo ako. Tinitigan siya ni Guning nang walang ekspresyon ang mukha, at kahit papaano ay nakaramdam ng stress si Hong Yufei. Talaga? Naiinis ba kita? Malamig na tanong ni Guning. Mukhang hindi siya natatakot sa background ng pamilya nito. Ikaw, si Hong Yufei ay natulala saglit. Sinapak mo ang babae ko. Babae mo ang sinipa ko, hindi ikaw. Ito ay wala sa iyong negosyo. Kung naiinis ang babae mo, pwede mo siyang sabihin na makipagtalo sa akin. Bilang karagdagan, sinubukan ng iyong babae na gawing madapa si Miss, at tinuruan ko lang siya ng leksyon kung sakaling gawin niya ito muli, sabi ni Guning. Mga ad ng pub future. Ikaw, hindi alam ni Hong Yufei ang sasabihin. Nang makita iyon, nawalan ng pasensya si Hiyiksi, at sinabing, Yufei, babae mo ako. Sinadya niya akong sipin dahil hindi kanya ginagalang, na isang kahihiyan sa Chandowi. Nang marinig iyon, pumayag si Hong Yufei. Well, if you are willing to be my mistress, I can forgive you, otherwise, tuturuan din kita ng leksyon. Binyantaan ni Hong Yufei si Guning, na nakatitig sa kanya. Si Hiyiksi naman ay galit na galit. Interesado pa rin pala si Hong Yufei sa babaeng ito. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euro Else 1N platform. Ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mong gawin, sabi ni Guning sa malamig na tono. Nag-aatubili siyang makipag-away sa Chandowi, ngunit hindi siya magdadalawang isip na harapin ang hamon. Lord Hong, huwag mo po sana kaming guluhin dito. Ito ang Ganghao Hotel. Kung maapektuhan mo ang negosyo natin,
Natatakot ako na si Leader Hong lang ang makakausap ko. Bago pa magawa ni Hong Yufei ang anumang bagay para saktan si Guning, isang boses ng lalaki ang hamarang sa kanya. Isang lalaking nasa 27 taong gulang ang lumakad papunta sa kanila mula sa entrance ng hotel. Parang siya ang may-ari o manager ng hotel na ito. Nako, nagkataon lang, Lord Gang. Nang makita ang lalaki, binago ni Hong Yufei ang kanyang ekspresyon. Bagamat hindi niya banibiro ang lalaki, napakagalang at mabait naman ito sa kanya. Gaano man ka-arrogant si Hong Yufei, natatakot siya sa kanyang ama. Kung alam ng kanyang ama na nagdulot siya ng gulo sa Ganghao Hotel, siya ay papunahin. Ang Ganghao Hotel ay pagmamay-ari ng mga nangungunang napakayamang pamilya sa HK, ang pamilyang Gang. Maging ang Chandewi ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanila. Si Lord Gang ay tiyak na pangalawang anak ng pamilya Gang, si Gang Zehan, na siya ring tagapagmana. Maraming maimpluwensyang tao sa pamilya Gang. Ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Gang Zehan ay isang pinuno ng isang internasyonal na pangkat ng kriminal na pulisya. At ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay may mahalagang posisyon sa politika. Nabalitaan ng kabataang henerasyon ng mga pamilyang mayayaman sa HK ang tungkol kay Gang Zehan, ang tagapagmana ng pamilyang Gang, at walang sino man sa kanila ang nang-ahas na kumilos laban sa kanya. Lord Hong, pakilutas ang iyong problema sa labas, sabi ni Gang Zehan, pagkatapos ay binigyan si Guning ng sulyap bago siya umalis. Nang mawala si Gang Zehan, nagmukhang masama si Hong Yufei. Pumunta tayo sa labas para malutas ang problemang ito. Tinitigan niya ng diretso si Guning. Sigurado ka bang ikaw lang ang makakatalo sa aming tatlo sa isang laban? Sabi ni Guning na may panghahamak. Pagkatapos ay pinagmasdan ni Hong Yufei ang dalawang tao sa gilid ni Guning. Isa siyang gangster, at simula noong bata pa siya ay nagsasanay na siya sa pakikipaglaban, kaya alam niyang sa isang sulyap ay magaling sila sa martial arts. Kahit hindi niya alam kung mas magaling sila sa kanya, hindi siya kumpiyansa na kaya niyang manalo sa laban. Tsaka hindi naman siya nagdala ng mga bodyguard ngayon. Nag-alinlangan si Hong Yufei. Nang makita iyon, nabalisa si Hiyiksi. Siya ang pangalawang anak ng pinuno ng Chandewi. Dapat mong malaman kung gaano ka-impluwensya ang Chandewi. Kung maglakas loob kang saktan siya, hindi ka hahayaan ng Chandewi na makatakas. Nang marinig iyon, nagtaas din ng boses si Hong Yufei na nakikipagtalo. Tama, ang tatay ko ang pinuno ng Chandewi. Kung maglakas loob kang saktan ako, babayaran ka ng Chandewi ng walang pag-aalinlangan. Bigla na lang, naramdaman ni Guning na medyo tanga si Hong Yufei, at kailangan niya ng tulong ni Hiyiksi para malaman ang mga bagay-bagay. Kung ganoon, tiyak na marami ang nagawa ni Hiyiksi para maging girlfriend ni Hong Yufei. Gayunpaman, isa lamang itong murang panlilinlang sa mga mata ni Guning. Maraming beses mong binanggit ang Chandewi hanggang ngayon. Sa tingin mo ba natatakot ako dito? Sabi ni Guning. Marami na siyang nasayang na oras sa kanila. Nauubusan na siya ng oras, at kailangan na niyang umalis ngayon. Kung gusto mo ng away, mag-away tayo sa labas, naiinip na sabi ni Guning, pagkatapos ay lumabas. Gayunpaman, nag-alinlangan pa rin si Hong Yufei. Hindi na rin umimik si Hiyiksi ngayon, dahil nag-aalala siya na baka masaktan talaga nila si Hong Yufei. Kahit na hindi payag si Hong Yufei na lumaban kay Guning, maraming tao sa bulwagan ang nakatingin sa kanya, kaya kailangan niyang tanggapin ang hamon bilang pangalawang anak ng pinuno ng Chandewi. Sa makatuwid, sinundan ni Hong Yufei si Guning, at maraming nanonood ang lumabas upang panoorin din ang laban. Nabali ang bukong-bukong ni Hiyiksi, kaya halos hindi na siya makatayo. Galit na sinigawan niya ang receptionist, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang nabali kong bukong-bukong? Tumawag ng ambulansya, ngayon na. Agad na tumawag ng ambulansya ang receptionist, at inalalayan si Hiyiksi na maupo sa malapit na sofa. Sa labas, tinanong ni Guning si Hong Yufei, sigurado ka ba? Huwag mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap. Magsimula tayo ngayon, sabi ni Hong Yufei,
Pagkatapos ay inatake si Guning ng walang pagkaantala. Parehong nakatayo sina Guning at Qiaoya, habang si Gao Yi ay sumulong upang labanan si Hong Yufei. Siya lamang ay sapat na upang talunin si Hong Yufei. Sa loob ng ilang segundo, si Hong Yufei ay binugbog sa sahig, at hindi na makabangon ng mag-isa. Sa mata ng mga ordinaryong tao, malamang na magaling si Hong Yufei sa pakikipaglaban, ngunit wala lang siya sa paningin ni Gao Yi. Nagulat lahat ng mga nanonood sa eksena. Maging si Hong Yufei mismo ay hindi inaasahan na matatalo siya ni Gao Yi sa loob ng maikling panahon. Nakaramdam siya ng sobrang hiya at galit. Tara na. Binigyan ni Guning si Hong Yufei ng isang sulyap ng paghamak, pagkatapos ay umalis kasama sina Gao Yi at Qiaoya. Si Hong Yufei ay hindi nasisiyahan, ngunit wala siyang magawa. Nagpasya siyang bayaran ang mga ito. Nang marinig ang masamang balita na si Hong Yufei ay binugbog sa lupa, lumabas si Hiyixi sa tulong ng dalawang waitress. Masakit para sa kanya na lumipat, ngunit kailangan niyang gawin ito maipakita ang kanyang pagmamalasakit kay Hong Yufei. Sa pagkakataong iyon, lumabas si Hiyixi nang hindi sinasadya. Paglabas niya, nakaupo sa lupa si Hong Yufei. Yufei, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Hiyixi. Mga ad ng Pub Future. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang nasugatan ako? Inilabas ni Hong Yufei ang kanyang galit kay Hiyixi. Naagrabyado si Hiyixi, ngunit wala siyang masabi tungkol dito. Hindi nagtagal, dumating ang isang ambulansya, at si Hiyixi kasama si Hong Yufei ay ipinadala sa ospital. Dumating si Guning at ang iba pa sa hotel na si Li Maosong at ang kanyang mga kaibigan ay nanatili sa loob ng 7 minuto, at nagtipon sila sa isang pribadong silid. Sina Li Maosong, Sun Chao, Zhao Jiangquan at Guo Yiyang ay nasa silid, dahil nagtatrabaho sila bilang isang pangkat. Hi, Miss Gu. Maupo ka. Ang pangalawang Guning ay nagpakita, sila ay tumayo at sinalubong siya ng may sigasig. Hi, kayong lahat, ikinagalak na makita kayong muli. Nakangiting sinalubong sila ni Guning, pagkatapos ay umupo kasama sina Gao Yi at Qiaoya sa kanyang tabi. Miss Gu, sila ba? Tumingin si Li Maosong kina Gao Yi at Qiaoya. Confidential ang pag-uusapan nila kaya kailangan niyang makasigurado na mapagkakatiwalaan ang dalawang estranghero rito. Naunawaan ni Guning at ngumiti kay Li Maosong. Mga bodyguard ko sila. Huwag kang mag-alala. Mahusay, sabi ni Li Maosong. Miss Gu, ang bagay ay ang aking kaibigan, na mahilig sa pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat ay nagpunta sa isang pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat 10 kilometro ang layo mula sa kanlurang HK. Nakakita sila ng barko doon, at ginawa itong 12 taon na ang nakalilipas. Sa tingin ko ay dapat maraming tunay na mga antik sa loob, ngunit walang sino mang maaaring lumangoy malapit dito, sabi ni Li Maosong, nakasimangot. Kapag lumangoy malapit sa kaibigan ko, itataboy siya ng malakas na agos, dagdag ni Li Maosong. Naisip ni Guning na tiyak na may mga multo. Pareho rin ang ideya ni Li Maosong at ng kanyang mga kaibigan. Mula nang makatagpo sila ng zombie, nagsimula silang maniwala sa mga multo. Pareho kami nang iniisip noong narinig namin ang impormasyon, kaya nagplano kaming suriin ito sa aming sarili bago namin sabihin sa iyo, sabi ni Zhao Jiangquan. Sa tingin ko ito ay lubos na posible, ngunit kailangan nating makita ito para sa ating sarili, sabi ni Guning. Interesado siya rito, kaya binalak niyang pumunta doon sa kanila. Si Li Maosong at ang kanyang mga kaibigan ay nag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan sa simula, ngunit ngayon ay lubos na gumaan dahil si Guning ay pupunta doon kasama nila. Lubos silang nagtiwala kay Guning. Miss Gu, narinig ko ang balita sa kaibigan ko, kaya sasama siya sa amin ng mga kaibigan niya. Kung may nakita kaming mahalaga, ibabahagi din nila ito sa amin. Naaalala mo ba? Tanong ni Li Maosong. Siyempre hindi, sabi ni Guning. Sa katunayan, kung mayroon talagang mahahalagang bagay sa barko, ilalagay muna ni Guning ang mga ito sa kanyang telepathic eye space, at ibabahagi sa kanila ang iba pang mga antik. Alam nila na bukas palad si Guning,
ngunit kailangan pa rin nilang hingin ang kanyang kasunduan. Aalis tayo ng 7 bukas mula sa hotel na ito. Pupunta ka ba dito para salubungin kami, o kailangan mong sunduin ka namin? Tanong ni Limao Song. Maaari tayong magkita dito bago mag 7 bukas, sabi ni Guning. Ito ay naayos ng ganoon. Pagkatapos ng seryosong negosyo, nagsimula silang mag-chat ng casual. Tuwang-tuwa na sinabi ni Go Iyang, Miss Go, marami akong nabasang balita tungkol sa iyo sa internet sa mga araw na ito, at talagang tumatak sa akin ang iyong mga nagawa. Eksakto. Miss Gu, may hindi ka ba magawa? Biro ni Zhao Jiangquan. Ngumiti si Guning. Bueno, mas mahusay ako kaysa sa karamihan ng mga ordinaryong tao sa maraming bagay, ngunit hindi ito nangangahulugan na magagawa ko ang lahat. Ang iyong mga magulang ay dapat na labis na ipinagmamalaki sa iyo, sabi ni Limao Song, pagkatapos ay nalungkot dahil naisip niya ang kanyang sariling anak na babae at asawa. Dati ay mayroon siyang mapagmahal na pamilya, ngunit nawalan siya ng kanyang pinakamamahal na anak na babae at asawa 10 taon na ang nakalilipas sa isang aksidente sa sasakyan. Matagal siyang nakamove on. Kailangan pa niyang alagaan ang kanyang matatandang magulang, kaya kailangan niyang maging matatag at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Gayunpaman, dahil mahal niya ang kanyang namatay na asawa, hindi na siya muling nag-asawa. Si Limao Song ay dating may-ari ng isang anti-gang tindahan na pag-aari ng kanyang pamilya sa maraming henerasyon, ngunit hindi ito kumikita. Ang kanyang ama ay nagkasakit ng malubha pagkatapos. At lubhang nangangailangan ng malaking halaga ng pera para sa gamot, kaya napilitan siyang maging isang sepulchero upang kumita ng mas maraming pera. At ngayon, ang kanyang mga magulang ay parehong malusog at namuhay ng maayos. Nang si Hiyiksi ay na-admit sa ospital, ang kanyang bukong-bukong ay ibinalik sa normal nitong posisyon, at siya ay makakalakad ng mag-isa. Si Hong Yufei, gayunpaman, ay kailangang manatili sa kama sa loob ng ilang araw. Ito ay isang bagay na ganap na hindi katanggap-tanggap sa kanyang mga mata. Kaya naman, patuloy niyang minumura si Guning. Damn it, kailangan kong bayaran sila. Ang lakas ng loob nilang ipahiya at saktan ako. Ilang sandali pa ay umalis na si Guning at ang iba pa. Nang malapit na silang makapasok sa hotel ay pinalibutan sila ng kumpol ng mga lalaki. Naunawaan ni Guning na sila ay ipinadala ni Hong Yufei. Walang pagkaantala, sinimulan nilang salakayin sina Guning, Qiaoya at Gao Yi, at wala ni isa sa kanila ang masama sa pakikipaglaban. Si Hong Yufei ay hindi masyadong pipi, at nagtipon siya ng higit sa 100 pinakamahuhusay na manlalaban sa Chandui upang talunin sila. Gayunpaman, halos hindi pa rin sila maihahambing kina Guning, Gao Yi at Qiaoya. Sa loob ng 1 minuto, binugbog ng 3 ang grupo ng mga lalaki sa lupa. Ang mga lalaking iyon ay naging pipi, dahil hindi sila makapaniwala na sila ay nabigo ng ganoon kaga. Sa isang silid sa 16 na palapag ng Ganghao Hotel, 2 lalaki ang nakatayo sa harap ng French window, at pareho silang namangha sa eksena. Ang isa sa kanila ay si Gang Zehan na kakakilala lang ni Guning sa bulwagan, habang ang isa naman ay nasa 30 taong gulang na may hindi pangkaraniwang gwapong mukha. Higit sa lahat, napakahawig niya kay Xu Jinchen. Sa katunayan, siya ang nakatatandang kapatid ni Xu Jinchen, si Xu Jinlin. Magagawa ba ng iyong nakababatang kapatid na lalaki ang mas mahusay kaysa sa kanila? Tanong ni Gang Zehan. Masyadong mabilis silang kumilos, kaya mahirap sabihin, sagot ni Xu Jinlin. Ang katotohanan na si Guning at ang iba ay kumilos ng napakabilis para makita ang iba kung gaano sila kagaling sa pakikipaglaban. Si Xu Jinchen ay malamang nakapareha ni Gao Yi at Qiaoya, ngunit hindi siya makakagawa ng mas mahusay kaysa kay Guning. Nang matalo ni Guning at ng iba pa ang mga lalaking iyon, pumasok sila sa hotel. Agad na tinawagan ng pinuno ng mga lalaking iyon si Hong Yufei, at sinabi sa kanya ang resulta. Ano? Seryoso? Natalo kanilang lahat sa loob lang ng 1 minuto. Lahat ba kayo basura? Lalong nagalit si Hong Yufei. Sa kanyang pagkamangha,
nagawang talunin ni Guning at ng iba pa ang ilan sa mga pinakamahuhusay na manlalaban sa Chandewi sa loob lamang ng 1 minuto. Dapat ba niyang ipadala ang mga nangungunang mandirigma sa Chandewi? Gayunpaman, ang mga mandirigma sa Chandewi ay sinunod lamang ang utos ng kanyang ama at nakitang kapatid. Nag-aatubili si Hong Yufei na sumuko, kaya tinawag niya ang kanyang nakitang kapatid pagkatapos. Ang nakatatandang kapatid ni Hong Yufei, gayunpaman, ay tumanggi na tulungan siya at pinuna siya ng mahabang panahon sa telepono. Kilalang-kilala niya si Hong Yufei. Kung si Hong Yufei ay hindi nagdulot ng gulo sa iba, si Hong Yufei mismo ay hindi mahihirapan ngayon. Malinaw, ang babae ay hindi isang taong maaaring guluhin ni Hong Yufei. Bagaman ang Chandewi ay isang maimpluwensyang gang sa HK, iba na ang panahon ngayon. Kung nagdulot sila ng labis na kaguluhan sa gobyerno, sila ay mapaparusahan din. Pumikit lang ang gobyerno kapag hindi seryoso. Karamihan sa mga gang ay kasangkot sa negosyo ngayon, at bihirang gumawa ng mga krimen. Gayunpaman, sila ay mga gang kung tutusin, kaya't nakikipag-ugnayan pa rin sila sa mga droga at armas, ngunit sa mas maingat na paraan. Palaging naniniwala si Hong Yufei na magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil ang kanyang ama ay pinuno ng isang maimpluwensyang gang, at totoo ito hanggang sa nabangga niya si Guning. Binalaan ni Hong Yuhuan si Hong Yufei na itigil ang paggawa ng gulo sakaling madamay dito ang kanilang buong pamilya. Hindi nagulat si Hong Yufei sa inasta ng kanyang kuya, ngunit labis pa rin siyang hindi nasisiyahan. Hindi siya naglakas loob na makipagtalo sa kanyang kuya, at ibinaba ang tawag pagkatapos magreklamo ng ilang sandali. Si Hong Yuhuan, bilang tagapagmana ng Chandewi, ay hindi kasing sama at agresibo ni Hong Yufei. Sa halip, siya ay mabait at pinananatiling low profile. Bagamat hindi niya tutulungan si Hong Yufei na maghiganti, gagawa siya ng investigasyon sa babae. Kung makikipagkaibigan siya sa kanya, hindi naman masama. Nang mag-usap sina Guning at Leng Xiaoteng sa telepono noong gabing iyon, hindi niya sinabi sa kanya na maghahanap siya ng mga kayamanan sa ilalim ng dagat bukas, kung sakaling nag-aalala siya. Kinabukasan, pinuntahan ni Guning at ng iba pa si Li Maosong at ang kanyang koponan sa 6:50 AM. Naghanda sila ng isang MPV, na kayang tumanggap ng 7 tao. Sasalubungin sila ng mga kaibigan ni Li Maosong sa itinakdang bay. Sinabi na ni Li Maosong sa kanyang mga kaibigan kung paano sila tinulungan ni Guning noon, at inaasahan ng kanyang mga kaibigan na makilala siya. Dahil sinabi sa kanila ni Li Maosong na si Guning ay hindi isang ordinaryong babae, sila ay may matinding pananabik. After almost 40 minutes, nakarating na sila sa bay. Ang bay ay matatagpuan sa kanayunan. Precisely because of that, hindi pa na-develop ang lupa, pero may mga kalat-kalat na villa para makapagbakasyon ang mga mayayaman dito. Napakaganda ng tanawin na may asol na langit na karagatan. Mayroon ding ilang yate na huminto sa pantalan. Ang isang kaibigan ng kaibigan ni Li Maosong ay nagmamay-ari ng isang villa dito, at ang kanyang yate ay pinahinto din dito. Kapag free siya kapag weekend, pumupunta sila dito para mag-relax. Miyerkules ngayon, kaya humingi siya ng pahinga para makipagkita kay Li Maosong. Nauna silang dumating dito kaysa sa grupo ni Li Maosong, at ngayon ay gumagala sa dalampasigan at pinag-uusapan ang lumubog na barko. Naghanap sila ng maraming impormasyon tungkol dito gaya ng nahanap nila nitong mga nakaraang araw. Ang nangyari ay nangyari maraming taon na ang nakalilipas. Isang commander na nagngangalang Ho ang lumipat mula sa State F patungong HK kasama ang kanyang buong pamilya. Ngunit nakatagpo siya ng tsunami nang malapit na siyang makarating sa HK, at lumubog ang barko. Gayunpaman, ang lugar ng dagat ay napakalaki. Maraming tao ang dumating upang maghanap ng kayamanan sa paglipas ng mga taon, ngunit bumalik sila na walang dala. Hindi sinasadyang natagpuan ng mga kaibigan ni Li Maosong ang barko. Nang makita ang sasakyang paparating, alam nilang si Li Maosong iyon, kaya't naglakad sila. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa ENyo Euro LB1N. Hi, Maosong. Isang lalaking nauna sa dalawa ang bumati kay Li Maosong ng magalang.
Ikinagagalak na makita kang muli, Zhao Xuan, nakangiting sabi ni Li Maosong. Hayaan mo akong magpakilala sa iyo. Ito si Miss Gu na sinabi ko sa iyo. Miss Gu, ito ang aking kaibigan, si Shen Zhao Xuan. Kung ayaw mo, pwede mo siyang tawaging Uncle Shen. Si Shen Zhao Xuan ay isang lalaki sa paligid ng 40 taong gulang, ngunit siya ay mukhang mas bata kaysa sa kanyang edad dahil siya ay mahilig mag-ehersisyo. Nasa late 30s na ang dalawang lalaking nasa likuran niya. Mga ad ng Pub Future. Ikinagalak na makilala ka, Tio Shen, sabi ni Guning. Ikinagalak na makilala ka rin, Miss Gu. Sagot ni Shen Zhao Xuan. Hindi siya nagpakita ng anumang paghamak sa kanya dahil sa napakabata nito. Sinabi sa kanya ni Li Maosong kung gaano hindi kapanipaniwala ang babaeng ito. Kahit na hindi siya naniniwala kay Guning, dapat siyang magtiwala kay Li Maosong. Kaya naman, pakikitunguhan niya si Guning ng may paggalang para kay Li Maosong. Pagkatapos, nagpakilala muna sila sa isa't isa bago sila tumuloy sa yate. Pagkaupo nilang lahat, sinabi ni Shen Zhao Xuan sa kanila ang nalaman niya. Naghanap ako ng impormasyon tungkol sa nangyari sa lugar maraming taon na ang nakalilipas. Isang commander na nagngangalang Ho ang lumipat mula sa State F patungong HK kasama ang kanyang buong pamilya. Ngunit nakatagpo siya ng tsunami nang malapit na siyang makarating sa HK, at lumubog ang barko. Dahil sa kanyang mataas na katayuan sa lipunan, naniniwala ako na mayroong maraming mahahalagang bagay sa barko, ngunit ang napakakakaiba at lapitan. Naisip ni Li Maosong at ng kanyang club na dapat mayroong mga multo o halimaw. Ngunit hindi nila sinabi kay Shen Zhao Xuan, dahil mahirap para sa iba na maniwala sa mga multo at halimaw nang hindi sila nakikita ng personal. Pinaalalahanan din ni Guning si Li Maosong at ang kanyang club na ilihim ito. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam nito, mas mabuti ito. Biglang tinanong ni Shen Zhao Xuan si Guning, Miss Go, ano sa tingin mo ang kakaibang phenomenon na ito? Sa mga mata ni Shen Zhao Xuan, hindi maaaring maging teenager na babae lang si Guning. Kahit bata pa siya, mas mature siya kaysa sa edad niya. Well, wala akong ideya, dahil hindi ko ito naranasan, sabi ni Guning. Dahil sinabi ni Guning, hindi na nagtanong si Shen Zhao Xuan. Umusad ang yate ng 20 minuto at nakarating na sila sa destinasyon. Sa paligid ng lugar na ito ng dagat, maliban sa isang maliit na isla sa hindi kalayuan, mayroon lamang tubig dagat sa bawat direksyon. Nang mapansin ang maliit na isla, biglang naalala ni Guning ang sinabi sa kanya ni Hisiin. Ano ang islang iyon? Tanong ni Guning. Isa itong hindi maunlad na isla na walang pangalan. Hindi kalakihan ang isla, at kasing laki ito ng 2 o 3 football field. Nabalitaan namin na may mga nawala doon kanina kaya na-curious kami at nagpunta para tingnan. Mayroon lamang ilang mga sinaunang gusali sa isla, na maaaring pag-aari ng isang sinaunang pamilya o maliit na tribo, Shen Zhao Xuan. Nang marinig iyon, naisip ni Guning na posibleng ang mga nawawalang taong iyon ay ang pangalawang nakatatandang kapatid ni Hisiin at ang kanyang mga kaibigan. Bakit hindi tayo pumunta doon pagkatapos natin dito? Masyado akong curious, sabi ni Guning. Oo naman, sabi ni Shen Zhao Xuan. Ang mga sinaunang gusali doon ay talagang kawili-wili. Huminto ang yate at sinabi ni Shen Zhao Xuan, nandito lang, ngunit hindi ako sigurado sa tumpak na posisyon nito. Maaari lang tayong sumisid para hanapin ito. Walang problema, sabi ni Guning. Pagkatapos noon, naglabas si Shen Zhao Xuan ng mga wetsuit at mga tangke ng oxygen. Bagamat casual na lumangoy si Guning sa ilalim ng dagat nang wala sila, kailangan pa rin niyang isuot ang mga ito upang hindi maabala ng tubig dagat. Anyway, mananatili sila sa ilalim ng mahabang panahon. Kahit na hindi siya makalapit sa pagkawasak ng barko, o walang laman, umabot ng hindi bababa sa 1 oras para lumangoy sila pababa at pabalik. Kung mayroong isang bagay sa bangka, kailangan nilang dalhin ito, at ito ay magtatagal ng mas maraming oras. Kung walang oxygen,
Ang isang tao ay maaari lamang manatili sa ilalim ng dagat ng ilang minuto. 4 na set lang ng wetsuit ang inihanda nila, dahil sapat na ito para sa 4 na tao na sumisid sa dagat. Ang iba ay mananatili sa itaas sa yate na may hawak na mga lubad. Kung may nangyaring mali, maaari nilang hilahin sila pabalik. Bawat tao na sumisid ay nilagyan ng kamera para malaman ng iba na nanatili sa yate kung ano ang nangyayari sa ibaba at ang kanilang mga kondisyon. Napagpasyahan na sina Guning, Shen Zhaoshuan, Zhao Jiangquan at Gao Yi ay sumisid sa dagat. Sina Li Maosong at Sun Chao ay matanda na. At kahit na malakas pa sila sa pisikal, nahirapan pa rin silang mag-dive ng may timbang. Ang isa sa dalawang kaibigan ni Shen Zhaoshuan ay kailangang kontrolin ang lubid na nakatali sa kanyang katawan, habang ang isa ay ang kapitan ng yate, kaya si Shen Zhaoshuan ay sumisid. Si Qiao Ya ang namamahala sa lubid ni Guning, at si Gao Yi ang may pananagutan para kay Gao Yi. Si Guning at ang iba pang 3 tao ay lumubog sa dagat at lumubog pababa sa medyo mabilis na bilis, ngunit tumagal pa rin sila ng mga 10 minuto upang makarating sa ilalim ng dagat. Sa ilalim ng dagat, ganap na madilim na may iba't ibang reef, coral algae, at iba't ibang isda, kaya ilang metro lang ang visibility. Gayunpaman, hindi ito naging problema para kay Guning. Sa kanyang pares ng jade eyes, kitang-kita niya ang 12-12 metro sa unahan. Bagamat nakita na ni Shen Zhaoshuan ang barko noon, hindi siya sigurado sa partikular na lokasyon nito, kaya nagsimula silang maghanap sa paligid. Si Guning ay may jade eyes, kaya napakadali para sa kanya na mahanap ang barko, na 10 metro sa kanan nila. Ang lumubog na barko ay napakalaki, ngunit ito ay napinsala ng husto. Ang 2 palapag na cabin ay isa na lamang ang natitira, at ito ay punit-punit. Sa cabin, mayroong halos 12 ng mga kahon ng mahogany. Ang ilan ay nawasak na may ilang porselana na nakakalat sa buong lugar. Pagkatapos ay ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes upang suriin ang iba pang mga kahon. May 2 damit. Tela sa isa. Basang-basa na mga libro at mga scroll sa isa, baril sa isa, gintong bar sa isa, jade na bagay at iba't ibang alahas sa isa, lahat ng uri ng porselana sa isa, at mga antik sa 2 pang kahon. Ang mga anti-gong iyon ay mula sa maraming dinastiya. Tila si Commander Hu ay isang collector din. Hindi sila makapag-usap sa isa't isa sa ilalim ng dagat, kaya gumawa si Guning ng ilang mga galaw ng kamay upang sabihin sa kanila na pumunta sa kanan. Naghahanap sila sa kadiliman, kaya hindi naisip ng iba na natagpuan na ito ni Guning, ngunit kailangan nilang lumipat ng magkasama sa isang grupo. Pagkatapos lumangoy ng 10 metro, lumitaw sa kanilang paningin ang lumubog na barko. Nagulat sila, ngunit hindi na nag-isip pa. Huminto sila 5 metro ang layo mula dito, at sabay na tumingin kay Guning. Naniniwala sina Li Maosong at Gao Yi na kailangang makaisip ng paraan si Guning, habang si Shen Zhaoshuan ay curious kung paano ito haharapin ni Go. Si Guning ay gumawa ng galaw kay Gao Yi para sabihin sa kanya na subukan. Naunawaan ni Gao Yi, pagkatapos ay lumangoy sa unahan. Gayunpaman, umusad lamang siya ng mga 3 metro, at hindi nagtagal ay napaatras siya ng isang misteryosong puwersa. Nang mapaatras si Gao Yi, medyo natakot si Guning dahil napansin niya ang isang binata na nakauniporme ng militar, na may map-outlook, walang ekspresyon na mukha sa barko. Alam niyang multo siya, sa halip na isang tao na may simpleng sulyap. Dahil isa itong multo, hindi ito nakita ni Gao Yi at ng iba pa. Ang iba ay hindi nagulat nang makitang napaatras si Gao Yi, at wala silang masyadong pag-asa. Sa oras na ito, sinabihan sila ni Guning na lumayo maliban kung papayagan niya silang pumunta. Tumanggaw naman sila bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, lumangoy si Guning sa unahan, itinoon ang kanyang mga mata sa lalaking multo. Nagulat itong tumingin kay Guning, nakasimangot. Iniisip nito kung nakita ba talaga niya ito, at hindi makapaniwala na nakikita ito ng isang normal na tao. Nang makalapit si Guning, inabot ng lalaking multo ang mga kamay nito para itulak siya palayo, ngunit unang nahuli ito ni Guning. Nagulat ang lalaking multo.
Paanong posible na makita mo ako at mahuli mo pa ako? Kahit na ito na ang katotohanan, hindi ito kapanipaniwala ng lalaking multo. Hindi makapagsalita si Guning, kaya tumanggaw na lang siya dito. Naunawaan ng lalaking multo na ang grupo ni Guning ay pumunta rito para sa walang kabuluhan, kaya nagsimula itong lumaban. Si Guning ay hindi maliksi sa ilalim ng dagat na may mga bigat, ngunit madali pa rin para sa kanya na makontrol ang lalaking multo. Medyo natagalan lang. Si Shen Zhaoshuan at ang iba pa, gayunpaman, ay nalilitong pinapanood si Guning na sumusuntok sa tubig dagat. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa niya ngayon. Ang lalaking multo ay napilitang umatras, at si Guning ay lumipat sa lumubog na barko sa daan. Nang makita iyon, natuwa si Shen Zhaoshuan at iba pa. Gumalaw si Shen Zhaoshuan at gustong sumunod, ngunit pinigilan siya ni Gao Yi. Kung wala ang utos ni Guning, kailangan nilang lumayo dito sa ngayon. Hindi naman inis si Shen Zhaoshuan. Na-realize niya na medyo impulsive talaga siya kaya kinalma niya ang sarili niya. Matapos pilitin ni Guning ang lalaking multo na lumipat sa cabin, na-control na niya ito. Gayunpaman, isa itong multo, at hindi ito masasaktan o papatayin. Kinailangan ni Guning na sumuko, o alisin ito. At may isang paraan lamang na alam ni Guning para maalis ang isang multo. Maaari niyang sunugin ito, ngunit nasa ilalim siya ng dagat ngayon, kaya hindi ito gagana. Kung gusto ni Guning na alisin ang mga bagay dito, kailangan niyang talunin ang lalaking multo na ito. Huminto si Guning sa pakikipaglaban dito, at tumigil din ang multo, ngunit nanatiling alerto itong nakatingin sa kanya. Isa kang multo ngayon. Bakit kailangan mong bantayan ang mga bagay na ito na walang may-ari? Kinuha niya ang snorkel sa kanyang bibig. Tinakpan niya ang camera niya bago siya pumunta rito, kaya hindi alam ng iba kung ano ang nangyayari sa loob. Makakausap ka. Nagulat na naman ang lalaking aswang. Well, ito na lang ang natitira ni Commander Hu ngayon. Malaki ang utang ko sa kanya. As long as I exist, dapat bantayan ko ang mga gamit niya. Wasakin mo muna ako kung gusto mong kunin sila. Bagamat alam ng lalaking multo na hindi ito kapareha ni Guning, isa na itong multo ngayon, at hindi maaaring masaktan o mapatay, kaya hindi ito natatakot kay Guning. Bakit kailangan mong gawin iyon? Napabuntong hininga si Guning. Naunawaan ni Guning ang damdamin ng lalaking multo kay Commander Hu. Kung nabubuhay pa si Commander Hu, hindi niya kukunin ang kanyang mga gamit, ngunit patay na siya. Kapag siya ay patay na, ang kanyang mga gamit ay naging isang bagay na walang may-ari. Bakit kailangan mong magnakaw ng mga gamit ng iba? Tanong ng lalaking multo. Natulala si Guning sa isang segundo. Hindi sumuko ang lalaking multo. Ano ang dapat niyang gawin? Habang pakiramdam ni Guning ay nasulok siya, isang ideya ang bumungad sa kanya. Maaari niyang ilagay ang lalaking multo sa kanyang telepatikong eye space. Mayroon siyang isang pares ng jade eyes, kaya nakikita at nahawakan niya ang mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao. Sa kasong iyon, ang kanyang telepathic eye space ay maaari ding mag-imbak ng mga bagay na lumitaw sa kanyang paningin. Nakakakita siya ng mga multo, kaya nailagay niya ang mga ito. Sa katunayan, hindi ito ideya ni Guning, pinaalalahanan siya ng Jade Eyes na gawin iyon. Sa makatuwid, nang matanggap ni Guning ang mensahe, inatake niya ang lalaking multo at sinalo ang pulso nito. Sa pangalawang paghawak niya sa multo, nawala ito. Nagtagumpay siya. Pagkatapos, pinuntahan niya ang mga kahon na iyon nang walang pagkaantala. Bulok na ang mga kandado matapos ibabad sa tubig dagat sa loob ng maraming taon, kaya diretso niyang nabuksan ang mga kahon. Naglagay si Guning ng ilang mga antik na inaakala niyang pinakamahalaga sa kanyang telepatikong eye space. Kahit na hindi sila marami, sila ay hindi mabibili ng salapi. Hindi niya hinawakan ang kahon ng mga gintong bar, at ibabahagi niya ito sa iba. Matapos ilagay ang gusto niya sa kanyang telepathic eye space, tumalikod si Guning at lumangoy palabas. Ang tatlong tao sa labas ay nag-aalala ng si Guning ay nanatili sa loob ng mahabang panahon.
Naisip nila na marahil ay dapat silang pumasok sa loob upang tingnan, ngunit nagpakita si Guning sa sandaling ito, at sila ay napanatag. Ikinaway niya ang kanyang kamay sa kanila, at sabay silang lumangoy patungo sa barko. Kung sinabihan sila ni Guning na pumunta, dapat may mga mahahalagang bagay sa loob. Sa pagkakataong ito, matagumpay silang lumangoy sa cabin, at natagpuan ang 10 malalaking kahon. Sa sandaling binuksan nila ang mga kahon na iyon, binilog nila ang kanilang mga mata sa gulat. Alam nila na tiyak na maraming mahahalagang bagay sa barkong ito, ngunit namamangha pa rin sila nang makita ang napakarami sa kanila. Sina Zhao Jiangquan at Shen Zhaoshuan ay nasa sabik, ngunit si Gao Yi ay mukhang kalmado gaya ng dati. Hindi siya interesado sa mga sinaunang bagay na ito. Walang pagkaantala, sinimulan nilang ipack ang magagandang damit, tela, gintong bar, tunay na mga antik at iba pa sa 5 kahon lahat. Pagkatapos nito, inilipat nila ang mga kahon sa sahig ng karagatan. Ang mga kahon na iyon ay medyo mabigat, at imposible para sa sino man sa kanila na lumangoy paitaas na may dalang malaking kahon. Bilang karagdagan, lumubog na sila sa dagat na may mga pabigat. Sa makatuwid, nagpasya silang magtrabaho ng mga shift. 2 sa kanila ang sabay-sabay na ililipat ang isang malaking kahon, habang ang 2 naman ay naghihintay sa ilalim ng dagat. Si Shen Zhaoshuan at Gao Yi ay ililipat muna ng isang malaking kahon, at si Guning kasama si Zhao Jiangquan ay maghihintay sa ibaba. Inalis nila ang kanilang mga lubid at ikinabot sa malaking kahon, pagkatapos ay itinali ito sa baywang nina Shen Zhaoshuan at Gao Yi. Pagkatapos, nagpadala sila ng mensahe sa pamamagitan ng kamera sa kanilang mga kasosyo sa yate. Ang mga taong nanatili sa yate ay nagsimulang hilahin ang kanilang mga lubid pabalik at hilahin sila pataas. Noong umaakyat na sila, pinalaki ni Guning ang paligid. Mahilig siyang kumain ng seafood, kaya nagdala siya ng netbag nang pumunta siya rito para makahuli ng seafood. Sinabi ni Guning kay Zhao Jiangquan na bantayan ang natitirang mga kahon gamit ang isang kamay na kilos, pagkatapos ay lumalangoy sa paligid. Maraming seafood sa karagatan, ngunit hindi maalis ni Guning ang lahat, kaya pumili siya ng ilang malalaking isda at shellfish. Abalone, sea cucumber, hipon, malalaking alimango, at iba pa ang lahat ay nasa kanyang bag ng lambat. Nagulat si Zhao Jiangquan sa mga aksyon ni Guning. Pumunta sila dito para maghanap ng kayamanan, ngunit naghahanap si Guning ng seafood. Ibang-iba siya sa kanila. Kahit na hindi malinaw na nakikita ni Zhao Jiangquan ang seafood sa netbag ni Guning, naisip niya na ito ay isang magandang ideya. Mahilig din siyang kumain ng seafood. Hindi nagtagal, ang netbag ni Guning ay napuno ng seafood. Gayunpaman, napansin ni Guning ang isang gintong isda na lumalangoy sa coral reef. Nakilala niya ito sa isang simpleng tingin. Ito ay ang higanteng dilaw na croaker. Ang higanteng yellow croaker ay isang critically endangered species ng marine at brackish water fish sa pamilya Scionidae. Dati ay mayroong isang higanteng dilaw na croaker na tumitimbang ng 48 kilo, at may bayad ng 600,000 yuan para dito. Mas mahal pa ito kaysa sa ginto. Hindi pinapayagan ni Guning ang kanyang sarili na hayaan itong makatakas. Bukod dito, ang higanteng dilaw na croaker na ito ay hindi pangkaraniwang malaki, at tumitimbang ng humigit kumulang 70 kilo. Kung sakaling tumakas ang isda, gumawa si Guning ng ilang mahiwagang kapangyarihan upang maakit ito. The second she did that, not only the giant yellow croaker, but many other fish are also attracted. Sa isang iglap, napalibutan si Guning ng lahat ng uri ng isda. Nang makita iyon, nagulat si Zhao Jiangquan. Ang higanteng yellow croaker ay hindi nakatakas dahil sa kanyang mahiwagang kapangyarihan, ngunit sa halip ay lumangoy patungo kay Guning. Mabilis itong kinuha ni Guning at inilagay sa kanyang telepatikong eye space. Sa sandaling ang higanteng dilaw na croaker ay inilagay sa kanyang telepatikong espasyo sa mata, nanatili ito doon sa parehong posisyon tulad noong nasa karagatan ito. Bagamat isa itong buhay na hayop, hindi ito kasama sa mga tao, kaya nagawang itago ito ni Guning sa telepatikong espasyo sa mata.
Para sa iba pang isda, walang interes si Guning sa kanila. Nang sapat na ang kanyang nahuli, lumangoy siya pabalik sa gilid ni Zhao Jiangquan. Nang makita ang netbag na puno ng makukulay na seafood, namangha si Zhao Jiangquan. Na-curious siya tungkol sa mga species ng seafood sa loob, at tinanong si Guning kung maaari niyang tingnan. Nagulat siya nang makita ang nasa loob. Lahat sila ay malalaking abalone, sea cucumber, hipon, malalaking alimango, at iba pa. Ilang isda din ang nasa loob, na hindi bihira, ngunit hindi rin mura. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 12,000 yuan kung nag-order sila ng napakaraming seafood sa isang restaurant. Hindi na hinahangaan ni Zhao Jiangquan si Guning ngayon. Ngumiti si Guning at mukhang proud. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik sina Shen Jiaoshuan at Gao Yi. Nang makita ang netong bag na nakasabit sa baywang ni Guning, pareho silang nagulat. Nanunubog din ang kanilang mga bibig, dahil ang seafood ay magiging napakasarap. Kahit na nakatira si Shen Jiaoshuan sa isang lungsod na malapit sa dagat, at madalas kumain ng seafood, gusto pa rin niya ito. Sa pagkakataong ito, magkasamang nagdala sina Guning at Zhao Jiangquan ng isang malaking kahon ng alahas, at hinayla pataas. Pagbalik nila sa yate, tuwang-tuwa ang lahat. Mahirap para sa kanila na manatiling kalmado ngayon, dahil nakakuha sila ng napakaraming hindi mabibili na sinaunang bagay. Ang lahat ay salamat talaga kay Guning, kaya paulit-ulit nilang pinasalamatan si Guning nang makaalis siya sa dagat. Miss Gu, ang galing mo. Kulang ako ng mga salita para purihin ka ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makakakuha ng napakaraming mahahalagang bagay. Sabi ni Li Maosong. Tama, Miss Gu, maraming salamat. Ang iba ay buong pusong nagpasalamat kay Guning. Magiliw na ngumiti si Guning sa kanila. Totoo na marami siyang ginawa para matulungan silang makuha ang mga sinaunang kayamanan. Biglang nagkaroon ng ideya si Guning. Dapat mayroong maraming mga sinaunang komersyal na barko na nakabaon sa ilalim ng dagat. Kung mahahanap nila ang mga ito, makakahanap sila ng mas maraming kayamanan. Gayunpaman, ang karagatan ay masyadong malaki, at napakahirap na makahanap ng isang lumubog na barko. Kung malaya siya sa hinaharap, maglalayag siya sa iba pang lugar ng dagat na ito. Maaari niya itong gawin bilang isang paglilibot. Mayroon siyang jade eyes, at direktang nakikita ang ilalim ng dagat mula sa ibabaw nito. Hindi na niya kailangan pang maghanap ng kayamanan sa pamamagitan ng paglangoy sa karagatan. Ang iba pang nanatili sa yate ay nagulat lahat nang makita ang netbag na puno ng seafood na nakasabit sa baywang ni Guning. Miss Gu, handang-handa ka. Biro ni Li Maosong. Bahagyang natawa si Guning. Oo, mahilig akong kumain ng seafood. Naisip ko na dahil mag-dive tayo, bakit hindi tayo humabol ng makakain? Lahat sila ay sariwa, ngunit sa palagay ko ay kailangan mong tulungan akong magluto ng mga ito. Haha, huwag kang mag-alala. Magaling akong magluto ng seafood, at makakasalo tayo ng seafood feast sa aking villa, sabi ng kaibigan ni Shen Jiaoshuan. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. Naisip nila na ang seafood sa netbag ni Guning ay magiging karaniwan, ngunit ito ay naging kabaligtaran. Lahat sila ay hindi pangkaraniwang mga species. Jesus, hindi pa ako nakakita ng napakaraming seafood ng mga species na ito. Gulat na sabi ng kaibigan ni Shen Jiaoshuan. Nakadepende ito sa swerte ng isang tao na makahuli ng seafood ng mga bihirang species. Si Guning, gayunpaman, ay nakakuha ng maraming mamahaling seafood sa loob ng maikling panahon. Matapos ilipat ang malaking kahon sa yate, nagpahinga ng ilang minuto sina Guning at Zhao Jiangquan. Kailangan nila ng sariwang hangin. Bagamat may mahiwagang kapangyarihan si Guning para protektahan ang sarili, medyo nakaramdam pa rin siya ng pagod. Si Zhao Jiangquan, na isang ordinaryong tao, ay pagod na pagod ngayon. Maaari nilang direktang ilipat ang mga kahon na iyon pabalik gamit ang mga lubad, ngunit ang mga bagay sa loob ay lahat ay napakahalaga.
Upang matiyak na ligtas silang lahat, kailangan nilang dalhin ito. Isa pa, halos mabulok na ang mga kahon na iyon matapos ibabad sa tubig dagat sa loob ng maraming taon. Makalipas ang ilang minuto, muling lumubog sina Guning at Zhao Jiangquan sa dagat. Nagpasya sina Shen Zhaoshuan at Gao Yi kasama sina Guning at Zhao Jiangquan na dalhin ang natitirang mga kahon ng magkasama. Gayunpaman, ang isang higanteng kakaibang nilalang na mukhang agresibo ay mabilis na lumangoy patungo sa kanila nang bigla na lamang nilang binalot ng mga lubid ang mga kahon na iyon. Hindi ito napansin ng iba, ngunit napansin ito ni Guning. Nakatuon siya rito, pagkatapos ay nakaramdam siya ng takot. Mas makapal ito kaysa sawa na may dalawang bukol na bahagi sa ulo. Ito ay isang tunay na Jiao. Ang Jiao o Jiaolong ay isa sa mga species ng water beast na may dugo ng dragon, kabilang ang mga isda at ahas, sa panahon ng ebolusyon ng dragon. Maaari itong mag-transform sa isang tunay na dragon hanggat ito ay dumaan sa isang mahirap na kalamidad, at may malakas na lakas. Gayunpaman, tinawag din itong masamang Jiao dahil sa kalupitan nito. Kahit na nakilala na ni Guning ang mga bagay na umiiral lamang sa mga kwento, tulad ng mga zombie at multo, nabigla pa rin siya sa Jiao. Ang masamang Jiao ay gumagalaw palapit sa kanila ng mabilis. Agad na inalis ni Guning ang lubid sa kanyang baywang at itinali ito kay Gao Yi. Sa kabutihang palad, si Gao Yi ay sapat na malakas upang suportahan ang dalawang malalaking kahon ng mag-isa. Akala ng iba ay nabigo si Guning na buhatin ang mabigat na kahon, ngunit hinimok niya silang umakyat kaagad. Mukha rin siyang balisa. Hindi sila makapagsalita, ngunit naiintindihan nila ang bawat isa sa pamamagitan ng wika ng katawan. Alam nila na gusto ni Guning na umalis sila kaagad, ngunit mananatili siya rito. Itinuro nila siya, tinanong siya sa katahimikan. Kumusta ka? Kinawayan sila ni Guning ng kamay para sabihing umalis na sila sa harap niya. Gayunpaman, nang makitang balisa si Guning, nag-aalala sila na may masamang mangyayari, kaya hindi sila umalis kaagad. Medyo hindi nasisiyahan si Guning. Alam niyang nagmamalasakit sila sa kanyang kaligtasan, ngunit magiging mabigat ang mga ito sa kanya kung mananatili sila. Bagamat nag-aalala rin si Gao Yi kay Guning, pinakinggan niya ang utos nito, kaya hinailan niya sina Zhao Jiangquan at Shen Zhaoshuan at sinabihan silang umalis nang nagmamadaling tumingin. Mas kaunti ang alam nila tungkol kay Guning kaysa kay Gao Yi, kaya dahil sinabihan sila ni Gao Yi na umalis, sinundan nila siya. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng Novelban. Nang makita iyon, gamaan ang loob ni Guning, at agad na lumangoy patungo sa masamang Jiao. Pipigilan na sana niya ito, kaso inatake nito ang mga kaibigan niya. Bilang karagdagan, kailangan niyang mag-isip ng paraan upang mailagay ito sa kanyang telepathic eye space, kung hindi ay magdulot ito ng malaking problema. Kahit na ang masamang Jiao ay hindi direktang umatake sa mga tao, maaari nitong paikutan ang katawan nito sa ilalim ng dagat upang magdulot ng marahas na alon. Gaano man kalakas ang mga alon, madali silang makasira o makasira ng mga barko sa ibabaw ng dagat na ito. Kung ganoon, maraming inosenteng tao ang maaaring patayin. Ang masasamang Jiao ay tiyak na pumunta rito dahil sa kanyang mahiwagang kapangyarihan, kaya't sinadya ito ni Guning upang maakit ito. Tinapan din niya ang kamera sa kanyang katawan upang protektahan ang kanyang mga kaibigan na hindi malaman ang tungkol dito. Inakala ng masamang Jiao na hindi ito nakikita ni Guning, dahil ito ay ganap na madilim sa ilalim ng dagat at puno ng mga coral reef. Kaya naman laking gulat ko nang unti-unting umikli ang distansya sa pagitan nila. Nakita nito si Guning na lumalangoy patungo dito. Bakit hindi natatakot sa akin ang taong ito? Huminto ang masamang Jiao 5 metro ang layo mula kay Guning, gayon din si Guning. Nag-aalala siya na baka mainas siya kapag muli siyang lumapit. Biglang sumigaw ang masamang Jiao kay Guning, ngunit hindi ito masyadong malakas, kaya hindi ito nagdulot ng malakas na agos. How dare she approach me? Sabi ng masamang Jiao. Kinakausap nito ang sarili ng walang pag-aalinlangan, dahil hindi ito naniniwala na narinig ito ni Guning.
Gayunpaman, ginawa ni Guning, na ikinagulat din niya, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ito ay maaaring epekto ng Jade Eyes. Inalis niya ang kanyang snorkel, at ginawa ang lahat para manatiling kalmado. Bakit hindi? Nang marinig iyon, nabigla ang masamang Zhao. Paano mo ako naririnig? Tanong nito na walang kasiguraduhan. Hindi ko alam. Kaya ko lang, sabi ni Guning. Hindi makapaniwala ang masamang Zhao. Gayunpaman, mas interesado ito sa mahiwagang kapangyarihan ni Guning, kaya nagtanong ito na may pares ng sakam na mga mata, sabihin mo sa akin, bakit mayroon kang mahiwagang kapangyarihan? Magical power. Ano yan? Tulala si Guning. Ang masamang Zhao ay damilat sa kawalan ng kasiyahan. Huwag mo akong paglaruan. Kapag hindi mo sinabi, lalamunan kita. Ang masamang Zhao ay nagbanta kay Guning. Si Guning ay may mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan, na nakakatulong para sa panloob na disiplina nito. Well, kaya kong ibigay sa iyo. Nagkunwaring natatakot si Guning, ngunit talagang nilalayon niyang akitin ito. Maaari lamang niya itong ilagay sa kanyang telepathic eye space sa pamamagitan ng paghawak dito. Sa isang iglap, lumitaw ang Night Luminescent Pearl sa kamay ni Guning, at agad itong lumiwanag sa ilalim ng dagat. Ang masamang Zhao ay natakot at lumipat ng mahabang distansya pabalik. Halos mawalan ito ng kontrol sa sarili. Sa sumunod na segundo, natuwa ang masamang Zhao nang maramdaman ang mahiwagang kapangyarihan na lumalabas mula sa maliwanag na perlas. Kung maa-absorb nito ang mahiwagang kapangyarihan mula rito, maaari niyang baguhin ang sarili mula sa isang Zhao tungo sa isang tunay na dragon. Ano ito? Tanong ng masamang Zhao. Isang Night Luminescent Pearl, sagot ni Guning. Isang Night Luminescent Pearl. Hindi alam ng masamang Zhao kung ano ang Night Luminescent Pearl, ngunit wala rin itong pakialam. Lumangoy ito patungo kay Guning nang walang pagkaantala, sinusubukang lunukan ang Night Luminescent Pearl. Masyadong kumpiyansa ang masamang Zhao at naniniwala itong hindi naglakas loob na lumaban si Guning, kaya itinoon nito ang buong atensyon sa Night Luminescent Pearl. Papalapit ito ng papalapit sa loob ng ilang segundo. Nang ibuka ng masamang Zhao ang malaking bibig nito upang lumunin ang Night Luminescent Pearl, ginalaw ni Guning ang kanyang kamay at hinawakan ang mahabang balbas nito. Sa loob ng isang segundo, ang masamang Zhao ay inilagay sa telepathic eye space bago ito makalaban. Pagkatapos noon, lumangoy si Guning sa ibabaw ng dagat. Sa yate, nag-aalala lahat ang mga tao kay Guning, dahil napakatagal na niyang wala. Maraming mapanganib na bagay ang maaaring mangyari sa ilalim ng dagat. Higit sa lahat, tila nababalisa si Guning nang hinimok niya si Gao Yi at ang iba pa na umalis. Tinakpan pa niya ang kamera, kaya wala silang alam sa nangyayari. Nais nilang sumisid muli sa dagat upang tingnan kung ayos lang si Guning, ngunit hindi sila sigurado kung matutulungan nila siya o maging pabigat sa kanya. Muling gumagana ang kamera ni Miss Go, at lumalangoy siya paitaas kasama ang lubad. Hilahin mo siya, ngayon na, sabi ng isang kaibigan ni Shen Zhaoshuan. Siya ang namamahala sa mga kamera. Nang marinig iyon, natuwa ang lahat, at pinuntahan si Guning pataas. Pagkalipas ng ilang minuto, si Guning ay nasa labas ng dagat, at sumakay sa yate. Miss Gu, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng lahat sa kanya. Okay lang ako, nakangiting sabi ni Guning. Miss Gu, anong nangyari? Bakit mo sila hinikayat na umalis ka agad? Tanong ni Limao Song. Bakit? Ang iba ay nagtanong ng parehong tanong. Lahat sila ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Guning. Well, naramdaman ko na lang na may abnormal na pagbabago sa tubig dagat, kaya sinabi ko sa kanila na mauna na sila sa akin. Huwag kang mag-alala, nalutas ko na ang problema, sabi ni Guning. Hindi niya masabi sa kanila ang anumang detalye tungkol sa masamang Zhao. Nang marinig iyon, nabuhayan ang loob ng lahat. Hindi na sila nagtanong tungkol sa abnormal na pagbabago sa tubig dagat, dahil alam nilang kakayanin ito ni Guning. Pagkatapos, nagpalit si Guning ng kanyang damit, at ang yate ay lumipat pabalik sa pantalan. Hindi nila agad binuksan ang mga kahon na iyon,
ngunit ibabahagi nila ang mga mahahalagang bagay kapag bumalik sila sa villa. Noong nagsusuot ng tuyong damit si Guning, naisip niya kung paano niya nahaharap ang lalaking multo at ang masamang Jiao sa telepatikong ice space. Walang pag-aalinlangan ang ginawa niya ngayon. Kung palayain niya sila sa dagat, magdudulot sila ng problema sa pinsala sa kanya. Ayaw niyang mapatay ang mga inosenteng tao dahil sa kanya. Bago siya makaisip ng isang magandang paraan upang malutas ang problemang ito, nagpasya siyang iwanan ang mga ito sa telepathic ice space sa ngayon. Nakuha na nila ang mga mahahalagang bagay na iyon ngayon, ngunit ang problema ay kung paano nila ito ililipat pabalik sa kanilang mga lungsod. Napakakomplikado para sa mga tao na makapasa sa mga kaugalian, at mas mahirap gawin iyon sa mga kalakal. Kapag natagpuan ang mga sinaunang bagay na iyon, maaari silang mahuli. Total, labag sa batas ang paglipat ng mga antik at gold bar na walang opisyal na dokumento. Sa makatuwid, nagpasya ang grupo ni Li Maosong na ipuslit sila pabalik. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Shen Jiaoshuan na ang kanyang nakababatang pinsan ay kasangkot sa pagpapadala, at maaari siyang tumulong. Nang marinig iyon, natuwa ang grupo ni Li Maosong. Dahil sa malapit na relasyon ni Li Maosong at Shen Jiaoshuan, naniwala sila na kakayanin ito ng maayos ni Shen Jiaoshuan. Miss Gu, kailangan mo ba akong tulungan? Nagtanong si Shen Jiaoshuan dahil sa kabaitan. Salamat, kaya ko silang bawiin. Tumanggi si Guning. Hindi na sinabi ni Guning sa kanila ang higit pang mga detalye, at tumigil sila sa pagtatanong. Pagbalik nila sa villa, almost 12 PM na. Nagpunta ang kaibigan ni Shen Jiaoshuan, ang may-ari ng bahay, upang magluto ng seafood. Miss Gu, mayroon ka bang anumang mga kahilingan para sa lasa? Tanong niya. Hindi naman, mangyaring lutuin ito sa paraang karaniwan mong ginagawa, sabi ni Guning. Hindi siya mapili. Pagkatapos, nagsimulang ibahagi ng lahat kung ano ang nakuha nila ngayon. Miss Gu, hahatiin natin ang mahahalagang bagay na ito sa 4 na bahagi. Marami ka nang nagawa ngayon, kaya sa tingin ko ay dapat kang kumuha ng 2 bahagi. Ano sa tingin mo? Sabi ni Li Maosong. Tama, kung hindi dahil kay Miss Gu, hindi natin sila maililipat sa dagat, sabi ni Shen Jiaoshuan. Lahat sila ay handa na hayaan si Guning na kumuha ng mas malaking bahagi. Si Guning, gayunpaman, ay hindi sumang-ayon. Maaari naming hatiin ang mga ito sa 3 bahagi, at bawat koponan ay makakakuha ng isa. Kahit na marami akong nagawa ngayon, napakabait mo at ibinahagi mo sa akin ang impormasyon tungkol sa barko. Well, medyo na-guilty yung iba. Hindi naman big deal. Gawin natin sa ganoong paraan, sabi ni Guning. Dahil sinabi iyon ni Guning, hindi sila nagpumilit, ngunit lubos silang nagpapasalamat sa kanya at hinangaan siya ng higit kaysa dati. Gayunpaman, hindi nila alam na naglagay na si Guning ng ilang hindi mabibaylang mga antik sa kanyang telepatikong ice space. Ang mga aksyon ni Guning ay hindi tama, hindi rin makatarungan, ngunit hindi rin ito higit sa lahat. Gaya ng kasasabi pa lang nila, malaki ang naiambag niya sa kanilang tagumpay ngayon, kaya naman maliwanag na iniingatan niya ang pinakamahusay na mga antik para sa kanyang sarili. Bilang karagdagan, napakamapagbigay pa rin ni Guning, dahil hindi niya inilagay ang lahat sa telepathic ice space. May kakayahan siyang gawin iyon, at walang makakaalam. Gayunpaman, hindi ito nagawa ni Guning. Sa mga sumunod na minuto, inilagay nila sa mesa ang lahat ng gold bars, real antiques, alahas at iba pang bagay bago sila nagsimulang pumili. Pumili rin si Guning ng ilang bagay na may mataas na halaga. Pagkatapos nito, naghanda ang kaibigan ni Shen Jiaoshuan ng 2 malita para mailipat ni Guning ang kanyang mga gamit pabalik sa hotel. Ang iba ay ililipat ang kanilang mga bahagi sa barko na may yate. Binalak nilang ikarga ang barko sa gabi, kung sakaling malantad sila. Aalis na rin sila papunta sa kanilang mga lungsod, kaya bibili sila ng mga tiket sa barko para sa barkong ito bukas. Ilang sandali pa, tapos na ang seafood.
Pagkatapos ng tanghalian, bumalik sila sa downtown. Hinatid ng kaibigan ni Shen Zhaoshuan ang grupo ni Guning pabalik sa hotel, habang si Li Maosong at ang kanyang mga kaibigan ay nananatili sa villa. Hindi inilipat ni Guning ang dalawang malita sa kanyang silid, ngunit inilagay ito sa kotse na iniwan ni He Xiyin para sa kanila. Sinabihan niya sina Gao Yi at Qiao Yan na magpahinga sa hotel, pagkatapos ay lumabas siya. Naunawaan ni Gao Yi at Qiao Yan na ayaw ni Guning na sundan nila siya, kaya bumalik sila sa kanilang silid. Nang makabalik si Guning sa kotse, inilagay niya ang lahat ng sinaunang bagay sa telepatikong espasyo sa mata. Pagkatapos, nag-ikot siya sa gitna ng HK. Sa daan, napansin niya ang tatlong salita para sa anti-gang kalye sa isang karatula ng nagkataon. Siya ay naging interesado kaagad, at lumingon doon. Bagamat mayroon siyang malaking halaga ng mga tunay na antigo ngayon, mas marami siya, mas mabuti. May malaking paradahan sa labas ng anti-gang kalye. Ipinarada ni Guning ang kotse, pagkatapos ay lumabas at naglakad papasok. Ang anti-gang kalye sa HK ay mukhang napakaluma. Ang HK ay ang sentro ng komersyo at pananalapi, kaya mayroong hindi mabilang na mga bagay sa gilid ng anti-gang kalye dito. Gaya ng dati, ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes sa ikalawang pagpasok niya sa anti-gang kalye. Ito ay sakop sa yin. Hindi mo ito mabibili. Maaari kang mapatay sa bagay na ito. Biglang narinig ni Guning ang isang malakas na boses ng lalaki na puno ng pagkabalisa. Napapaligiran ng maraming tao ang isang kalapit na tindahan ng antigo, at nakatayo sa gitna ang isang matandang lalaki na humigit kumulang 60 taong gulang. Hinihila niya ang isang medyo may edad na lalaki para pigilan siya. Tsaka medyo madilim ang noo ng matanda, ibig sabihin apektado siya ni Yin. Binanggit din ng matanda ang isang antigo na sakop ng Yin. Tumingin si Guning at nakita ang isang asol at puting porcelain vase na nakalagay sa counter. Ito ay kasing laki ng isang bote ng mineral water, at ito ay totoo, ngunit ito ay talagang natatakpan ng Yin. Nang marinig ang sinabi ng matanda, nag-alinlangan ang nasa katanghaliang gulang, at napaatras ang lahat ng mga nanonood, sakaling maapektuhan sila ni Yin. Kahit na hindi sila naniniwala kay Yin, lalayuan pa rin nila ito kapag narinig nila ito. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki, gayunpaman, ay nagalit. Matanda siya, sinasadya mo ba itong sirain ang tindahan ko? Wala kang katibayan na magpapatunay na ang florera na ito ay natatakpan ng Yin. Siya ang may-ari ng antique store na ito, at naiinis siya na may sumisira sa kanyang negosyo. Tama. Kung sinasabi mong ang florera na ito ay sakop ng Yin, ipakita sa amin ang iyong patunay. Masisira mo ang kanyang negosyo at reputasyon. Sa tingin ko siya ay masyadong matanda para makapag-isip ng malinaw. Pinapuna ng mga tao si Old Man Xia, dahil hindi sila naniniwala kay Yin, kaya wala ni isa sa kanila ang sumuporta sa kanya. Nagalit din ang matandang si Xia, ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang galit upang hindi na maulit ang trahedya. Ang asol at puting porselana na florera na ito ay pag-aari ko, at ang aking kalusugan ay lalong lumala nang maiuwi ko ito. Pinlano kong sirain ito, ngunit may nagnakaw nito, at ito ay nagpakita sa iyong tindahan ngayon. Nang marinig iyon, napatingin ang lahat sa may-ari nitong anti-gang tindahan. Naghinala sila kung ang may-ari ay ang magnanakaw. Sabay-sabay nagalit ang may-ari. Matanda siya, anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin ninakaw ko sa bahay mo. May binili ako. Mayroon ka bang anumang patunay upang patunayan na pag-aari mo ito? Masisira ang kanyang reputasyon kung maniniwala ang mga tao na siya ay isang magnanakaw. Sa totoo lang, hindi niya sinasadyang naniwala sa sinabi sa kanya ni Old Man Xia, dahil eksperto si Old Man Xia sa antique appraisal. Hindi maiwasang mag-alala ng may-ari ng anti-gang tindahan. Narinig na niya noon na ang ilang mga antik ay maaaring masakop sa Yin pagkatapos mailagay sa mga patay na tao sa loob ng maraming taon. Kapag nahawakan ng isang buhay na tao ang isang bagay na sakop ng Yin, maaari siyang maapektuhan nito. Minsan,
ang tao ay maaaring magkaroon ng mga bangungot at hindi makatulog ng maayos. Kapag lumala ito, maaaring nasa panganib ang buhay ng tao. Halatang wala sa mabuting kalagayan ngayon si Old Man Sia. Naapektuhan ba talaga siya ni Yin dahil sa vase na ito? Sa pag-iisip noon, nakaramdam ng takot ang may-ari ng anti-gang tindahan. Hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa, at umaasa na hindi ito totoo. Wala akong anumang katibayan, ngunit ang florera na ito ay natatakpan ng Yin, at dapat itong sirain. Pagkasabi niyan, tumakbo si matandang Sia sa counter. Sinubukan niyang kunin ang vase at basagin ito. Gayunpaman, sa paglipat niya, pinigilan siya ng may-ari ng anti-gang tindahan. Kahit natama si Old Man Sia, nag-aatubili ang may-ari na sirain ang florera na ito ay nadagdag ng ilang milyong yuan. Matanda Sia, kung gusto mo talagang sirain, bilhin mo muna. Kung hindi mo kayang bayaran iyon, sa akin pa rin ito, at wala kang karapatang basagin ito. Walang pakialam ang may-ari sa anti-gang ito, ngunit magkano ang kikitain niya sa pagbebenta nito. Wala akong pera, sabi ng matandang si Sia, nakaramdam ng sama ng loob. Kung wala kang pera, tapos na tayo, at dapat kang umalis ngayon, o tatawag ako ng pulis. Banta ng may-ari. Kaya kung bayaran ito, sa sandaling ito, naglakad si Guning papunta sa kanila. Talagang sakop ito ng Yin, at hindi dapat ilagay dito. Maaari niyang ilagay ito sa kanyang telepathic eye space upang linisin ito dahil ito ay isang tunay na antik kung tutuusin. Ayaw ni Guning na bayaran ang presyo sa merkado para dito, ngunit gustong magbayad ng presyo na medyo mas mataas kaysa sa presyo ng kanyang binili. Kapag ang balita na ito ay sakop sa Yin ay napunta sa ibang bansa, magiging mahirap para sa may-ari na ibenta pa rin ito, kahit na walang naniniwala dito. Nang marinig na may bibili nito, lahat ng tao ay tumingin kay Guning at namangha sa kanyang kagandahan, ngunit hindi nila naisip na ginawa ni Guning ang tamang desisyon. Walang sino man ang handang magbayad ng napakaraming pera para sirain ang isang antik. Hindi iyon iniisip ng matandang si Sia. Dahil handang bilhin ito ni Guning, hindi siya magkukulang ng pera. Sigurado ka ba? Tanong ng may-ari nitong antique store na may pagdududa. Napakabata ni Guning, at mukhang hindi siya masyadong mayaman. Oo, magkano ito? Tanong ni Guning. 8 milyong yuan, sabi ng may-ari. 8 milyong yuan, ngumisi si Guning. Sa tingin mo ba ang florera na ito ay hindi pa rin ng 8 milyong yuan ngayon? Nang marinig iyon, nagalit ang may-ari. Alam niya ang sinasabi ni Guning. Kung ang asul at puting porcelain na vase na ito ay talagang natatakpan ng Yin o hindi, hindi niya ito maibebenta sa mataas na presyo pagkatapos ng hitsura ni Old Man Sia. Kung hindi niya ito maibenta kay Guning ngayon, magiging mahirap para sa kanya na ibenta ito sa hinaharap. Well, 5 milyong yuan, sabi ng may-ari. Binigyan niya si Guning ng 3 milyong yuan. Gayunpaman, ito ay masyadong mahal sa paningin ni Guning. 1 milyong yuan lang ang maiaalok ko sa iyo. Hindi ka gaanong nagastos noong binili mo, kaya marami ka pa ring kikitain. Ikaw, hindi inaasahan ng may-ari na mag-aalok si Guning ng ganoon kababang presyo, dahil ang asul at puting porselana na vase na ito ay humigit kumulang 10 milyong yuan. Bukod dito, medyo kinabahan ang may-ari dahil naabot ni Guning ang punto na ang vase na ito ay hindi lamang ng 300,000 yuan noong binili niya ito. Ang nagbebenta ng florera ay isang baguhan, kaya't nabili ito ng may-ari sa mababang presyo. Karaniwan, ang presyo ng mga antik na ibinebenta sa isang anti-gang tindahan ay 1/4 o kalahating mas mababa kaysa sa orihinal na presyo. Nang makita ang reaksyon ng may-ari, alam ni Guning na malaki ang posibilidad na mabibili niya ito sa mababang presyo. Ibebenta mo ba o hindi? Kung hindi mo ito ibebenta sa akin ngayon, napakahirap para sa iyo na ibenta ito sa hinaharap, sabi ni Guning. Ikaw, pinandilatan ng may-ari si Guning.